Perfect mornings mga kapatid. Maulan na sa lubong ngayong Lunes. Well, walang tigil po ang buhos ng ulan, ano? Pero nito pong weekend, kahit papano ba noong kahapon, ano? Nung umaga nga lang. Umaga hanggang early afternoon. Sana ay nakapagpatuyo naman po kayo ng inyong mga nilabhan. Dahil nga, grabe since last week, hindi ba? Tuloy-tuloy po yung buhos ng ulan. So sana kahit na nitong nakaraang weekend ay nagkaroon tayo ng pagkakataon, ng oras na matuyo yung mga kailangan ng patuyuin. Pero ito na naman nga, Lunes na, kagabi, nagsimula na naman dito po sa atin sa Metro Manila at marami pang bahagi ng Luzon ay nakataas pa rin. Ito kapapasok lamang nung text ng Pag-asa. Nasa heavy rainfall warning. Ang maraming lugar ulit dito nga po sa Luzon, kasama tayo dito sa Metro Manila. So mag-ingat po tayo. Ingat po sa mga nasa kalsada. Naku, traffic na, masikip na ang lagay ng EDSA rin. At sa mga kailangan pa rin maghanap buhay kahit masungit ang panahon, hinay-hinay lang po. Ingat po kayo. Huwag niyong kakalimutan ng inyong mga payong at inyong kapote at kung mayroon po kayo, bota. Dahil inaasahan din na posibleng tumaas ang kaso ng leptospirosis. Dahil nga po marami ng probinsya ang lubog sa tubig baha. Nandyan po ang kaso lang ng leptospirosis, hindi maiiwasan. Okay mga kapatid, simulan po natin ang kwentuhan dito sa Perfect Mornings. Sana inat-inat. Ayan po, inat-inat lang. Kayod na naman tayo. Kailangan na naman nating harapin ang buong linggo ng work week. Sana rin ay nakapag-recharge po kayo over the weekend. Well, kami po dito sa Perfect Morning. Sasamahan namin kayo Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Cheryl Cosem at kasama nyo kami sa 1PH. Sa Signal po yan at sa Satellite, parehong Channel 1. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play app. At syempre napapakinggan nyo na rin kami sa 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook at YouTube ng 1PH, pati na rin sa FB page ng True FM at mag-follow din po kayo sa Cheryl Cosem FB page para updated kayo sa aming mga kwento at segment. At para po mas maging espesyal ang ating umaga, katuwang natin ang MX3. Hope and Healing Day po tayo ngayong araw ng Lunes. At syempre, hindi po mawawala ang tatlong maswerteng viewers na makatatanggap ng MX3 gift pack. Kaya sali po kayo Abangan ang aming tanong mamaya sa ating segment na Bible Character of the Day. Ganun lang kasimple. At sasagot lang po kayo sa aming itatanong. At magkakaroon na kayo ng pagkakataon nga na mapili namin sa tatlong winners ng gift pack mula po sa MX3. Kaya wag po kayong aalis dahil dito sa Perfect Mornings, bawat umaga may hatid na pag-asa, inspirasyon at bagong simula. At ngayong araw ng Lunes, of course, kasama natin Pastor Dave Magalong mula sa Ezra Renewal Ministries. Si Pastor Dave po ay isa ring marriage at family counselor. Perfect mornings, Pastor Dave! Perfect na umaga rin sa iyo kahit maulan. Sa inyo po, kamusta dyan? Sa Davao, kasi last week sabi nyo, maaraw-araw, pero nararamdaman nyo na rin ba minsan yung pabuhos-buhos ng ulan dyan? Hindi masyado ngayon, maaraw nga ngayong umaga. Ayan. So at least sigurado, yung pinalabas sa inyo ni Mrs., napatuyo mo, Pastor Dave. Oo naman. Very good, very good. Good husband, good husband. Yan ang mga gusto ng mga misis. Paminsan-minsan, i-surprise nyo po ang inyong mga misis na hindi nyo, bigla nyo na lang isu-surprise, diba, na nakasampay na yung mga labahan, yung mga nilabahan mo, 'di ba? Mga mister. Naku, yan po ang magpapangiti sa inyong mga misis. At ang tingin niya sa inyo, kayo ang pinakagwapong nilalang sa buong mundo pag ginawa nyo yan. Little things, no, Pastor Dave? Sana hindi nakakalimot. Ayan, I'm sure nire-remind mo yung mga kina-counsel mo na mga couples, no, na mga kahit na 10 taon, 20 taon na kayo magkasama, not to forget to surprise each other, kahit na yung mga little things, no? Malaking bagay yun sa isang relasyon, Pastor Dave. Actually, yung pinapayo ko sa mga lalaki, palipasin ng isang araw na wala kang nagawa, na kahit isang
ng isang bagay, edi maliit na malaki na Hmm. magpapasaya sa asawa mo. Oo. Dapat araw-araw yun, Oh. meron kang nakaplanong gagawin. Ayun pala, eh, tamo ako mababaw na isang araw lang okey na, eh. Dapat pala 'yan ang bilin ni Pastor Dave, makinig kayo ha, lahat ng mga kalalakihan diyan, araw-araw, little things, 'di ba? Hindi naman po kailangan na grand palagi, 'di ba? Or yung bigla na lang from the back, bigla ka na lang hahalik kay misis na sasabihin mo lang, "I love you," wala lang, "I love you," 'di ba? Yung mga gano'n, yung mga kilig moments, 'wag niyong kakalimutan. Yan ang nagpapatibay pa rin ng ano, kahit na sasabihin ni misis, "Ikaw talaga," gaganyan yan. Pero deep inside, kinikilig na yun. Diba? Yung mga ganon. Nakakatuwa. O, gawin nyo yan. Gawin nyo yan ngayon, ha? Mga misis, mga mister din. Ayan po. Okay, dito na tayo, Pastor Dave, sa paalala ng Diyos. Medyo mas seryoso yung usapin natin. At ito po ay involved tayong lahat as a nation, ano, bilang bilang isang bansa. Ito nga po, pag-usapan natin ng national budget. Magsisimula na, yes mga kapatid, ngayong araw yung deliberasyon ng Kongreso sa pondo ng bayan para sa taong 2027. Sa hearing na ito, may panukalang 7.2 trillion pesos national budget. Mas mataas po ito ng 407 billion pesos o nasa 6% kumpara sa 6.793 trillion national budget ngayong 2026. Nangako po ang Kamara na magiging bukas at transparent sa mga gagawing paghihimay sa pondo. Makikipagpulong din sila sa mga concerned stakeholders tungkol po dito. Ipinapanukala rin na buksan sa publiko ang pagtalakay ng budget. Ayon naman kay Senate Finance Committee Chairman JV Ejercito ay hindi pahihintulutan ang last-minute insertions o amendments sa Bicameral Conference Committee. Batay sa Department of Budget and Management, inilaan ang pinakamalaking bahagi ng pondo sa sektor ng edukasyon. Siyempre, yan po talaga kailangan taon-taon talagang edukasyon ang may pinakamataas na budget. Given na po yan. Sinundan yan ng Public Works, kalusugan, local government, defense, agriculture, social welfare, at state universities and colleges at judiciary. Target po na maaprubahan ang proposed budget sa October. Pero bago pa man magsimula nga ang budget hearing, may puna na agad dito si Senator Ping Lacson. Anya, may questionabling lump sum, naku ito na naman, lump sum appropriations para sa infrastructure projects. Dapat daw naka-breakdown ito. Pwede lang daw kasi ang lump sum kapag hindi patukoy ang paggagamitan ng pondo gaya ng calamity funds dahil hindi naman malalaman kung kailan ito kakailanganin gamitin. Mga kapatid, ngayong hihimayin ang pondo ng bayan, dalawang bagay po ang mahalagang tandaan ng lider ng bayan. Pananagutan at tamang paggamit sa yamang ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Hindi dapat ito maging daan para sa katiwalian, kundi dapat maging daan para ang bawat proyektong paglalaanan ay tiyak na makakarating sa taong bayan. Pakinggan po natin ang paalala ng Diyos. Pastor David, sabi ko nga po, itong usapin na ito ay hindi lamang dapat ang mga tututok ay mga leader. Tayo lalong taong bayan. So dito po, ang laki no, yung budget natin ngayon, 7.2 trillion or 6% more. So ito ipinagkatiwala ang pera ng bayan sa iilan. Pero ano po ang sinasabi ng Biblia sa ganito kalaking pananagutan? Ay, meron talagang sinasabi ang Biblia tungkol diyan, no? Sa una-una sa sulat ni Pablo sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto chapter 4 verse 2. Ito yung mababasa natin. Sabi rito, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat, hindi matagpuang tiwali. At dito po, una-una matagpuan silang tapat sa siyasat mismo ng Diyos, pangalawa sa taong bayan, no? So mahalaga na may accountability sila na matagpuan silang tapat. Sa Ebanghelyo naman ni Lucas chapter 12 verse 48, ito yung mababasa natin. Ito yung buhat sa ating Panginoong Hesus mismo. Ang sabi niya,
ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Malaking halaga ito. Mhm. Kung sino man ang gagamit ng pondo na yan, kailangan malaki rin ang kapanagutan sa taong bayan. At makita rin natin kung paano po ang attitude ng Diyos sa mga taong gumagamit ng kayamanan na sa pansariling interes lamang. Ito ay makikita natin sa Lucas chapter 16 verse 1 to 2. Ito ay isang talinhaga na binahagi ni Jesus, at dito sa talinhaga ito yung sinabi niya. Nagkwento pa si Jesus sa mga alagad niya. May isang mayaman na may katiwala. Nabalitaan niyang nilulustay ng katiwalang ito ang kanyang kayamanan. Kaya ipinatawag niya ang katiwalang ito at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Kwentahin na natin ang lahat ng pinagkatiwala ko sa iyo dahil tatanggalin na kita bilang katiwala. So meron tayong makita ritong tatlong mahalagang hakbang na ginawa nitong namumuno dito sa tiwala. Kung may katiwaliang nabalitaan, kailangan panugutin una-una sa magitan ng pagkompronta. So kinompronta niya, no? Yung tiwaling katiwala. Pangalawa, kinuwenta kung magkano ang nilustay na pera at pinagbabayad ito doon sa katiwalang ito. So maganda rito, hindi agad siya nakondena. Nagtanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? So kailangan magbigay siya ng sarili niyang Version. yan. Anong cost, kailangan cost mo na, di ba? So pero after that, nung napatunayan nga na nilustay nga niya, tanggalin sa tungkulin bilang parusa. Yun naman ang ginawa dito sa amo sa kwento ni Jesus. So ganyan dapat din yung ginagawa natin. Nakukumpronta, tapos hindi literal na ganito, pero yun ang hinihintay natin ng taong bayan yung cause na, yung naging resulta na after mong makita na guilty yung katiwala. Ito pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, diba? Dahil nga national budget. Ang pinagkakatiwala po natin, yung pera nating taong bayan. Yes, tax po natin yan. Yan ang sinisingil sa atin na pag tayo'y nahuli, kahit isang araw lamang na delay tayo sa pagbabayad ng tax, 25% agad. Napakabigat, hindi po ba? Kaya tayo nangangatog, gusto natin laging on time tayo nagbabayad ng tax. At nahahabol tayo pag nga sinasabing pag hindi tayo nakakabayad on time. So, pinaghirapan natin yung perang yan. Ipinagkakatiwala natin ngayon dito sa ating mga leader. So, dapat mayroon silang pananagutan dyan, diba? So, yan ang dapat natin tinitingnan. So, yun. Kasi minsan, kampante yung mga napagkatiwalaan diba? Pastor Dave, yung parang feeling nila, kanila yung pera Kasi sila yung may hawak. Pero hindi dapat ganun. Tayong mga mamamayan, ano ang responsibilidad nating mamamayan sa pagbabantay itong ipinagkakatiwala natin sa kanila na pera? Well, may mga hakbang na pwedeng gawin ng mga mamamayan batay sa mga prinsipyo na makikita natin sa ulat ni Gobernador Nehemias sa 5 kapitulo ng aklat ni Nehemias sa Biblia. Ito yung napag-usapan na natin minsan, di ba? Yes. Tungkol ito sa pagpapanagot ng taong bayan sa katiwalian at pang-api ng mga namumuno sa bayan ng Huda noon. Kaya dito po, kung batay sa mga prinsipyo doon na tinuro, kung may nakitang irregalidad, suhulan o pagsasamantala na sinumang namumuno sa paggamit ng pondo ng bayan, dapat gumawa ang taong bayan na estratehiko at hayagang pagkilos, para ilantad ito at panagutin ang dapat panagutin. Una-una, kailangan ipunin muna ang mga ebidensya. Siguraduhin may malinaw na katibayan ng katiwalian o nawawalang pondo. Ito ay nakita natin sa Nehemiah chapter 5 verse 1 to 5. Pangalawa, harapin muna ang mga opisyal na pinaghihinalaan ng katiwalian. Ipresenta ang mga natuklasan sa mga responsableng opisyal at hingyan sila ng formal na paliwanag ukol sa issue. So tulad rin ng ginawa ni Nehemiah sa Nehemiah 5:6-7. And then pangatlo, magtawag ng pagtitipon ng bayan o public assembly. Kung ayaw makipagtulungan ng mga opisyal, dalhin ang usapin sa mga pagtitipon pampubliko, sa kongreso o sa media.
gamitin ang lakas ng publiko upang mapilitan silang sumagot. Nakita natin sa Nehemiah chapter 5 din. Pang-apat, ibalik ang mga ninakaw na pondo. Igiit na ibalik ang ninakaw o winaldas na pondo sa kaban ng bayan o kaya ay tapusin ang proyektong gamit ang sarili pera ng nagkasala. Nakita rin natin yan sa Nehemiah 5. Ipatupad ang parusa ng batas. Magain ng formal na reklamo sa mga auditing body tulad ng COA, Anti-Corruption Commissions o hukuman upang masigurang makasuhan ang mga tiwali. At yung pang-anim, isulong ang reforma sa paggamit ng mga pribilehiyo. Batay sa halimbawa rin ni Nehemiah, humiling tayo ng mga lokal na ordinansa o patakaran na naglilimita sa labis na allowance at luho ng mga opisyal upang maibalik ang pondo sa tunay na serbisyo ang pagpubliko. So yan po yung hakbang na pwedeng gawin ng taong bayan. Ang nakakalungkot ngayon, Pastor Dave, napakalaki at ng perang nawawaldas, pera ng taong bayan, nakukurakot na ibubulsa ng iilan ng pinagkatiwalaan natin. Parang talagang they took advantage doon sa kanilang posisyon. Ito, baka naman matuto sila dito, Pastor Dave. Ayan. Di ba nung panahon po ni Jesus, mga apostol, at mga itinalaga ng apostol ang humahawak ng pondo ng komunidad. Paano nila ito pinangasiwalaan at tinitiyak na nagagamit ito sa tama? Magandang tanong yan, no? Kung mababasa natin sa mga gawa, chapter 6, verse 1 to 3 and verse 6, makikita natin kung paano nila pinapangasiwaan ang paggamit ng pondo ng komunidad, no? Lalo na sa pagpapakain sa mga nangangailangan. Sabi dito, ng mga panahon na yon, dumarami na ang mga alagad ni Jesus, ito sa Jerusalem ito, nagreklamo ang mga Hudyong nagsasalita ng Grego laban sa mga Hudyong nagsasalita ng Hebreo. Ito yung mga galing sa ibang bansa at yung mga lumaki sa sariling bayan. Ito ay sa dahilan na papabayaan ang pang-araw-araw na rasyon para sa mga biyuda sa pangkat nila. So lahat ng papapakain, pero mga biyuda hindi napapakain. Meron tayong tinatawag na selective justice. Ito selective feeding ang nangyari sa kanila. Kasi meron po talagang diskriminasyon ang mga Hudyo sa mga balo. Mamaya makita natin yan. Tapos tuloy tayo sa pagbasa. Kaya pinatawag ng 12 apostol ang lahat ng alagad. So nagkaroon ng public assembly, no, para pag-usapan ito kung bakit yung pondo hindi nabibigay doon sa dapat pagbigyan. Lalo na yung mga nakaligtaan. Ang sabi ng mga apostol, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, puspos ng espiritu at karunungan, sa kanila namin ibibigay ang tungkulin na ito. So ang mga apostol ang mag-a-appoint, pero ang mga taong pipili, so by election. Okay, so napili nga sila ng 7 lalaki na tumutugon doon sa mga katangian binigay ng mga apostol. At sabi sa verse 6, ito yung naging resulta, dinala nila ang mga napiling ito sa mga apostol para doon sila mananagot sa mga apostol. Sila ay pinadalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay bilang pagtatalaga sa tungkulin. So may dalawang bagay tayo makikita rito. Una-una, ang pagpili ng mga kwalipikadong mga tao na gagawa nitong trabahong ito na gumagamit ng pondo ng komunidad. Na ikalang ito mga taong napatunayan na may integridad, malinis ang kanilang pangalan, pinaghaharian ng pag-ibig sa kapwa, yung po ang ibig sabihin ng puspos ng Espiritu, na sa kanila po yung bunga ng Espiritu na pag-ibig na tulad kay ni Kristo sa kapwa, pag-ibig na walang diskriminasyon, at taglay ang dunong kasi kailangan nila ng wisdom dahil ito po ay they're trying to handle mga diskriminasyon ng mga Hudyo, no, sa isa't isa. At ang pangalawa, ang mga katiwalang ito ay magbibigay ng kapanagutan sa mga apostol sa pagtubad sa kanilang tungkulin bilang tagapangsiwa ng pondo para sa pagpapakain sa mga balo. Okay, mamaya makikita natin kung bakit po ang mga balo ay hindi napapakain ng dito sa proyektong ito. Pastor Dave, hindi personal na pera ng mga namumuno. Paalala ko, ulitin ko po mga kapatid sa mga leader lalo na, hindi nyo personal na pera yung mga hahawak po ninyo. Sa mga namumuno po, ay yun po ay pondo ng bayan. Sa Biblia po ba, may mga kwento rin ng pang-aabuso sa budget ng mga namumuno? Ay, meron. Oo. Actually, may ilan tayong mga ganyang halimbawa, pero banggitin ko lang isa.
Isang halimbawa ay si Sebna, baka bago sa iyan, ang Sebna. tiwalig katiwala ng palasyo ni Haring Hezekias. Ang kanyang kwento mababasa sa Isaiah 22 verse 15 to 19, pero bigyan ko na lang ng buod dito, yung kanyang kwento. Una-una, binanggit doon ang kanyang tungkulin. Siya ang tagapamahala o pinuno ng palasyo at katiwala ng hari sa ilalim ni Haring Hezekias. Ang posisyong ito ang nagbibigay sa kanya ng direktang kapangyarihan sa kaban ng hari at mga ari-arian ng estado. Ano ang naging krimen niya? Ginamit ni Sebda ang pondo at kapangyarihan ng pamahalaan para sa kanyang sariling karangyaan at ambisyon. Kumuha siya ng pondo ng estado upang magpatapyas ng isang marangya at mataas na libingan para sa kanyang sarili sa malaking bato at bumili pa ng mga mamahaling mga karo. O sa panahon natin, bumili ng sarili niyang private jets. Okay. Pangatlo, ano yung naging kaparusahan ng Diyos sa kanya? Ipinadala ng Diyos si Propeta Isaias upang alisin si Sebna sa kanyang pwesto. Idinikara ng Diyos na siya ay marahas na paikutin at ihahagis palayo tulad ng isang bola patungo sa isang malawak na lupain kung saan siya mamamatay matapos matanggal sa tungkulin. Yun po yung naging hatol ng Diyos sa kanya. Paalala ng Diyos sa mga lider ng bayan, Pastor Dave, na umiwas sa katiwalian at siguraduhin ang transparency sa paglalaan ng budget. Magandang tanong yan, no? Actually, sa Ezekiel 45:9, may magandang paalala ang Diyos sa mga pinuno. Ito yung pinuno po ng Israel to, pero pwede po itong magamit bilang babala sa pinuno ng ating bansa. Sabi rito sa Ezekiel 45:9, ito ang pinasasabi ng Panginoong Yahweh, mga pinuno ng Israel, tigilan na ninyo ang karahasan at pang-api sa aking bayan. Sa halip, pairalin ninyo ang katarungan at ang katuwiran. Tigilan na ninyo ang pangangamkam sa lupain ng aking bayan. Ang ekonomiya kasi ng bansang Israel noon ay batay sa agrikultura. Kaya ang kayamanan ng bayan ay ang kanilang kalupaan. Pero may mga sakim na pinuno noon na nangangamkam ng kayamanan ito ng mga kalupaan para sa pansariling interes. At dahil dito nawala ng kinabuhayan ang mga apektadong mamamayan. Kaya para maiwasan ang ganitong pangangamkam sa kayamanan ng bayan, kailangan siguraduhin ng ating pamunuan na hindi lamang maingat ang paglapat ng tamang budget para matugunan ang lahat at lalo na ang mga kritikal na pangailangan ng mga mamamayan, kundi magsakatuparan din ng masusing sistema ng kapanagutan para masiguro na ang budget ay pupunta sa dapat patunguhan at para walang mangamkam ng muli sa kaba ng bayan. Mga kapatid, sa likod po ng bawat halaga sa national budget, may mga pangangailangan at buhay na umaasa. May pondo para sa edukasyon, may batang umaasang makapag-aral. May pondo para sa kalusugan, may pamilyang umaasang may serbisyo. May pondo para sa infrastructure. May mga komunidad na umaasang mas ligtas at mas maayos ang pamumuhay. Kaya ang pondo po ng bayan ay hindi lang mga numero sa papel. Ito ay perang ipinagkatiwala. At ang katiwalian may kasamang pananagutan. Para sa mga pinuno po ng bayan, ang hamon ay hindi lang kung paano gagastusin ang budget, kundi kung paano ito gagamitin ng tapat, maingat at may malasakit po sa tao. At tayo naman bilang mamamayan, may responsibilidad din. May karapatan tayong magtanong, magbantay at manawagan ng transparency sa maayos at legal na paraan. Dahil sa dulo, ang tunay na sukat ng budget ay hindi lang kung gaano ito kalaki. Ang tanong, nakarating ba ito sa tao? Nakarating ba sa silid-aralan, sa ospital at sa mga komunidad na talagang kailangan ng tulong? Mga kapatid, bilang mga taong naniniwala po sa Diyos, naniniwala tayo na ang bawat ipinagkatiwala sa atin ay may kaugnay na pananagutan. Kaya ipagdasal po natin ang ating mga pinuno na bigyan ng karunungan, katapatan at pusong naglilingkod. Dahil kapag ang ipinagkatiwala sa atin ay ginamit ng tama,
mas maraming buhay ang naaangat at mas maraming pamilyang natutulungan. Sa huli, ang tamang paggamit po ng ipinagkatiwala sa atin ay pananagutan sa tao at pananagutan sa Diyos. Hope and Healing Day po tayo at kasama natin si Pastor Dave Magalong. O diretso na po tayo sa mga patutuon ng karakter sa Biblia. At ang ating Bible character of the day ay si Rebecca. Si Rebecca po ay anak ni Bethuel at kapatid niya si Laban. Napangasawa ni Rebecca si Isaac, ang anak ni Abraham. Puntahan natin ang kwento kung paano nagkatuluyan sina Rebecca at Isaac. Matanda na noon ang ama ni Isaac na si Abraham. Ang gusto niya, makahanap ng mabuting asawa si Isaac. Kaya ipinadala niya ang kanyang lingkod sa lupain ng kanilang mga kaanak para humanap ng babae para kay Isaac. Nang makarating na ang lingkod ni Abraham sa pupuntahan, nanalangin siya sa Diyos at humingi ng sign sa babaeng hinahanap. Dumating si Rebecca sa balon para kumuha ng tubig. Humingi ng tubig sa kanya ang lingkod ni Abraham. Binigyan niya ito, pati na rin ang kamelyo ng lingkod. Naisip ng lingkod na si Rebecca na ang hinahanap niyang babae. Ipinaalam si Rebecca sa kanyang pamilya at ipinaliwanag ang mangyayari. Pumayag si Rebecca. Nagkita sina Rebecca at Isaac. Ikinasal sila at nagmahalan. Hindi sila agad nagkaanak. Ang ginawa ni Isaac, nanalangin sa Diyos at dininig ito. 2 sanggol ang laman ng sinapupunan ni Rebecca. Sabi ng Panginoon kay Rebecca, pagmumulan ng 2 bayan ang mga anak nila. At ang nakatatanda raw ay maglilingkod sa nakababata. Nanganak si Rebecca at unang lumabas si Esau. Sumunod naman si Jacob. Habang lumalaki ang dalawa, makikita ang pagkakaiba nila. Si Esau mahusay sa pangangaso at paborito ni Isaac. Habang si Jacob naman mas tahimik at paborito naman ni Rebecca. Kasabay ng paglaki ni ina Esau at Jacob ay ang panghihina ni Isaac na halos hindi na makakita. Gusto ni Isaac na pagpalain ni Isaac si Esau. Ibig sabihin po nito ay na kay Esau ang mas malaking karapatan. Kumbaga, siya ang pangunahing tagapagmana at nasa kanya ang pamumuno. Narinig ito ni Rebecca, kaya gumawa siya ng paraan para matanggap ni Jacob ang pagpapala. Tinulungan ni Rebecca si Jacob na magkunwaring si Esau. Naghanda siya ng pagkain para kay Isaac habang sinuotan niya si Jacob ng damit ni Esau at nilagyan ng balat ng kambing dahil nga mabalahibo si Esau. Dahil dito napaniwala si Isaac sa panlilinlang at si Jacob ang nakatanggap ng pagpapala. Nang malaman ni Esau ang nangyari, nagalit ito at nagbalak pa na patayin ang sarili niyang kapatid. Ang ginawa ni Rebecca, pinatakas si Jacob at pinapunta sa tiyuhin ni Jacob na si Laban habang pinapahupa ang galit ni Esau. O mga kapatid, bago natin ituloy ang ating discussion, sali po kayo sa ating Bible Character Question of the Day. Ang ating tanong, paano mo itinatama ang pagkakamali ng anak mo? Paano mo itinatama ang pagkakamali ng anak mo? Mag-comment na po kayo sa Cheryl Cosim FB page. Mamaya ay babasahin ko yan isa-isa at pipili tayo ng 3 winners na magkakamit ng gift pack mula po yan sa MX3. Pastor Dave, eto, pagiging parent, pagiging mabuting magulang ang gusto nating tutukan ngayon. Paliwanag niyo muna po nga sa atin yung pagbibigay ng pagpapala ni Isaac. Ano po ba yung ibig sabihin ng pagpapala? Ang pagpapala na binigay ni Isaac ay ang pamana na mga pagpapala na binigay ng Diyos sa kanyang ama na si Abraham. Batay sa kaugalian ng mga sinaunang kultura, ito ay pangkaraniwang binibigay sa panganay na anak, kung kanino dumadaan ang katuparan ng mga pangako ng tipanan na pinagtibay ng Diyos kay Abraham.
Ang pagpapalang binigkas ni Isaac na nasulat po sa Genesis 27 ay isang malalim na pagpapahayag ng material na kasaganaan, soberanya sa ibabaw ng ibang mga bansa, pamumuno sa pamilya, at proteksyon ng Diyos na pinagtibay ng tipanang ng Diyos kay Abraham. Legal at spiritual, ito na pamana ng mga ipinangako ng Diyos kay Abraham na ipinapasa ngayon sa susunod na henerasyon sa magitan ng panganay na anak. Ito yung mababasa natin sa Genesis 27, verse 28 and 29. Ito po yung tinatawag na pagpapala ni Isaac. Sabi po rito, naway bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saga ng trigo at alak. Ang mga bayan nawa ay maglingkod sa iyo at ang mga bansa ay magsiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumumpa sa iyo at maging mapalad naman ang magpapala sa iyo. Bakit po si Esau? Dahil lang ba panganay siya, Pastor Dave? Well, yun ang kaugalian ng kanilang kultura. Pero ito ay pinago ng Diyos. Sa kapahayagan na binigay niya kay Rebecca, na nanay ni Jacob, nung nasa sinapupuanan pa niyang dalawang anak, na ang panganay daw ang maglilingkod sa nakababatang kapatid. Isa pang dahilan ng pagpili ni Isaac kay Esau bilang tagapagmana ng mga pagpapala ni Abraham ay ang natural na higit na pag-ibig na pangkaraniwang nadarama ng isang ama sa kanyang unang anak, na malimit ay humantong sa pagpapakita ng paboritismo, tulad ng pagmamahal ni Abraham sa kanyang panganay na si Ismael, bago pa isinilang si Isaac, at ni Jacob sa kanyang panganay na kay Raquel na si Joseph. At ayon rin sa salaysay ni Isaac, si Esau na panganay niya ang kanyang paboritong anak. So ito po yung pangkaraniwang nararanasan po ng mga pamilya noon. Bakit tila ang gustong paboran nga ni Rebecca ay si Jacob at sumama siya sa panlilinlang? Actually, nanguna pa nga siya, di ba? Yes. Mm-mm. Well, ayon sa kwento ng Biblia, si Jacob ay pambahay kasi na anak. Hindi tulad ni Esau na isang mangangaso, kaya't mahilig lumabas sa bahay. Kaya't naging magaling na tagapagluto si Jacob. Kaya nanakaw niya yung birthright ng kanyang kuya dahil sa masarap na pagluto niya ng pagkain. No? Naging magaling siyang tagapagluto tulad ng kanyang nanay dahil siya ang laging katulong ni Rebecca sa mga gawaing bahay. Pareho silang mag-ina na matuso, sa totoo lang. No? Kaya madali silang nakasundo sa balak ni Rebecca na linlangin ang kanyang asawang si Isaac upang mapapunta kay Jacob ang pamanang pagpapala na balak na ibigay noon ni Isaac kay Esau. Ito ay sa pagnanais kasi ni Rebecca na siya natuparin niya ang kapahayagan ng Diyos sa kanya na ang bunso niyang anak ay ang mamumuno sa kanyang nakakatandang kapatid bilang takapagmana ng mga pagpapala ni Abraham. Ito rin ang ginagawa ni Rebecca dahil hindi niya mahintay ang pagtupad ng Diyos sa sarili niyang pinangako. At sa huli po, kahit nakagawa ng masama itong si Jacob, hindi niya ito pinaharap sa pananagutan. Pinatakas niya pa. Matatawag ba itong pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak? At pero kailan masasabing mali na po ang pagmamahal, Pastor Dave? Well, dito natin makikita ang pagiging mapamilit at mapagmanipulang pag-uugali ni Rebecca kahit sa kanyang asawa na si Isaac at hindi lamang sa anak niyang si Jacob. Tinuruan niya si Jacob na magpawalang galang at manloko sa sarili niyang ama. At ngayon na may masamang bunga na ang ginawa ng kanyang anak, dahil papatayin siya ni Esau dahil sa kanyang pangloloko, ay sa halip na turuan ni Rebecca na magpakumbaba at humingi ng tawad sa kanyang ama na nalinlang niya at sa kanyang kuya na inagawa niya ng pamana, ay sinuguro pa niya na makatakas si Jacob sa dapat niyang panagutan. Pero alam mo naman, tulad ng nasabi mo, ang tunay na dahilan kung bakit hindi pwedeng panagutin ni Rebecca si Jacob sa kanyang ginawa ay dahil si Rebecca din mismo ang nagpasimuno ng panlolokong nangyari. At sa katunayan, siya ang unang dapat managot. Ang kapanagutan ni Jacob kasi ay kapanagutan niya. Pero bakit ayaw niyang managot o magsisiman lamang sa kanyang ginawa? Ito ay dahil sa kanyang paniniwala na tinutupad niya lamang ang kalooban ng Diyos na ipinahayag sa kanya. Pero sa paraan niya
na hindi naman inutos ng Diyos na gawin niya. Mhm. Pinangunahan niya ang Diyos dahil sa kanyang kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos na kaya ng Diyos tuparin ang kanyang sariling pangako sa sarili niyang paraan at panahon. Para kay Rebecca, the end justifies the means. O ang magandang layunin niya ay nagbibigay katwiran o nagpapawalang sala sa maling pamamaraan na ginamit niya. Pero alam mo, itong uri ng pagmamahal ng isang ina na kumukonsunti sa kasalanan ng anak upang magbigay lang ng pinakamabuti para sa kanyang anak, minsan nangyayari talaga ito. Pero sa kalaunan, ang ganitong maling paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ay humuhubog ng baluktot na mga pagpapahalaga, paniniwala at pag-uugali sa isang anak. Tulad nga ng paalala sa atin ng sulat ni Pablo, unang sulat niya sa mga taga-Korinto, chapter 13 verse 6. Ito yung sinasabi. Ano ba ang tunay na pag-ibig? Sabi rito, ang tunay na pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Yun, nagpapatunay ng totoong pagmamahal. Ito tulad ng pagmamahal na pinakita ni Rebecca sa kanyang anak na si Jacob. Mhm. Kung babalikan po natin ang kwento kung paano napili si Rebecca para maging asawa ni Isaac, nakakita ng sign ang lingkod ni Abraham. Masasabi ba natin na pagkakamali ito matapos nga ang mga nagawa po ni Rebecca, Pastor Dave? Well, hindi naman pagkakamali dahil tinugon naman ng Diyos ang hiling na sign ng lingkod ni Abraham para malaman niya kung sino ang pinili ng Diyos na maging asawa ni Isaac. Pero ang pagpili kasi ng Diyos sa isang tao para sa kanyang layunin ay hindi ibig sabihin na kinokonsinti niya ang maling mga gawa o mga kasalanan ng taong yon. Lahat ng kasalanan ay laging may katampatang parusa o masamang kahinatnan dahil sa hustisya ng Diyos. Gawa man ito ng pinili ng taong pinili ng Diyos o hindi. Dahil dito, nakaroon ng hindi magandang kahinatnan ang masamang ginawa ni Rebecca sa kanyang pagmanipula sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Unang-una, makikita natin dahil sa kanyang ginawang kasalanan, nahiwalay sa kanya ang kanyang paboritong anak na si Jacob dahil kailangan tumakas ito mula sa kanyang kuya na nagpanata na papatay sa kanya. Napunta si Jacob sa malayang lugar, sa Haran, kung saan nandun yung kapatid ni Rebecca, at mula noon, hindi na sila nagkabalikan bilang mag-ina hanggang sa kamatayan ni Rebecca. Yung balak ni Rebecca na lumayo muna si Jacob sa loob lamang ng ilang araw hanggang pumawi ang galit ng kanyang kuya ay hindi niya akalain na aabot ng 20 taon. Sinabi pa nga niya na ipapasundo niya si Jacob mula sa Haran kapag napawi na ang galit ni Esau sa kanya. Hindi niya alam na ang galit ni Esau ay magtatagal ng 20 taon. At sa dulo, ang Diyos lamang ang nakapagbago sa puso ni Esau nung nagpakumbaba na si Jacob sa harapan ng Diyos. Ito yung nangyari ng kinagabihan bago sila nakita ni Esau. So in other words, yung di na sila nakita na ang mag-ina ito si Rebecca at saka si Jacob for the next 20 years hanggang sa namatay na si Rebecca, hindi niya nakita ang kanyang anak dahil sa kanyang kasalanan. Okay? Ang pangalawang kahinatnan na naging masakit na bunga ng kasalanan ni Rebecca at ang maling impluwensya niya sa kanyang anak na si Jacob ay nangyari nung nasa Haran na si Jacob. Hindi niya alam na may mangyayari doon na hindi maganda sa kanyang anak dahil sa pagsundod nito ng kanyang utos na lukuin ng kanyang ama. Di ba, binihisan ay tinayos ka ni Rebecca si Jacob upang mapaniwala si Isaac na si Jacob ay si Esau. Sinamantala ni Rebecca ang pakabulag ng kanyang asawa para maloko ito. Kalaunan, ang resulta, si Jacob naman ang naging biktima ng paglilinglang ng pakilusin ng kanyang tiyuhin na si Laban, ang panganay na anak nitong si Leah, sa paraang aakalain ni Jacob na ito ay si Raquel, ang nakababatang kapatid na siyang mahal at pinili ni Jacob na maging asawa niya. Sinamantala rin ni Laban ang kadiliman ng gabi ng kasal ni Jacob para maloko si Jacob. So ano yung ginawa ni Rebecca sa kanyang asawa para kay Jacob? Later on, ginawa rin ng kanyang kapatid na si Laban at ang panganay na anak laban sa kanyang anak na si Jacob. Sabi nga ng salita ng Diyos, anong itinanim mo ay siyang aanihin mo. Kaya nga, ang panlulokong ginawa ng mag-inang Rebecca at Laban, ang mag-inang Rebecca at Jacob, Laban at Isaac, ay binaliktad ng Diyos.
sa magitan ng panlulokong ginawa naman ng mag-amang Laban at Leah laban kay Jacob. Kaya yung nambiktima sa dulo, siya naman ang naging biktima. Biktima. Kung ikokonekta po natin sa kasalukuyan ang ginawa ni Rebecca, anong epekto nito sa anak kung laging pinoprotektahan ng magulang imbis na itama siya? Magandang tanong yan, no? Dahil nakita natin na walang masamang gawa na hindi mag-aani na katampatang parusa o pagbabaliktad ng Diyos laban dito sa kalaunan, ang pagkonsenti at hindi pagtutuwid ng isang magulang sa maling pag-uugali o gawa ng kanyang anak ay tiyak na magpapahamak sa buhay ng kanyang anak sa kalaunan, na sa dulo ang siya magdudulot din naman ng pagdadalamhati at pagsisisi sa magulang. Kaya sabi nga po sa mga Bilang, chapter 32 verse 23, ito yung magandang paalala sa ating mga magulang. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang ganito, yung dapat tamang gawin, kayo'y magkakasala laban sa Panginoon at tiyak na tutugisin kayo ng inyong kasalanan. Siguro po mga kapatid, isa sa pinakamalaking paalala ng kwento ni Rebecca ay ito. Minsan, sa sobrang pagnanais nating mapabuti ang buhay ng mga mahal natin, nauunahan po natin ng Diyos. Gusto kasi ni Rebecca, di ba, na matanggap ni Jacob yung pagpapalang ipinahayag ng Diyos. Pero sa halip na maghintay at magtiwala sa paraan ng Diyos, gumawa siya ng sarili niyang paraan. Tinulungan niya si Jacob na linlangin si Isaac at paglaon, pinatasan pa niya ng si Jacob para makatakas sa konseksyon ng kanilang ginawa, yung sa consequence po ng kanilang ginawa. At dito natin makikita na hindi sapat na maganda ang ating layunin. Dapat tama rin ang paraan. Maaari nating sabihin na ginawa natin ito dahil mahal natin ang ating pamilya, dahil gusto natin silang mapabuti, o dahil naniniwala tayong ito ang makakabuti sa kanila. Pero kapag mali po ang paraan, may kapalit pa rin ito. Kaya napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi natin kailangang pilitin ang mga pangyayari para makuha ang gusto natin. Kapag may plano ang Diyos, may sarili siyang panahon at paraan para isakatuparan nito. At kung nagkamali po tayo, hindi rin pagmamahal ang pagtatakpan o pagtakas sa pananagutan. Ang tunay na pagmamahal ay may tapang na umamin, magtuwid at matutong gumawa ng tama. Kaya ang kwento ni Rebecca ay hindi lang kwento ng isang ina at ng kanyang anak. Paalala ito po sa atin lahat na magtiwala sa Diyos, huwag siyang unahan at huwag nating gamitin ang magandang layunin bilang dahilan para gumawa ng mali. Dahil kapag ang Diyos ang pinagkakatiwalaan natin, hindi natin kailangang manlinlang, manipulahin o pilitin ang resulta. Ang gawain natin ay magtiwala, ang pagtupad sa kanyang pangako ay nasa Diyos.